Isang kalmadong Huwebes umaga sa Makati City. Ang mga kalye ay puno ng ingay ng opisina. Amoy kape ang hangin at nagmamadaling pumasok ang mga empleyado sa matataas na salamin na gusali. Kasama sa kanila ang isang lalaki na nakasimple na damit, madilim na maong, plain polo shirt, lumang sneakers, at baseball cap na nakababa. Wala sa kanya ang itsura ng celebrity. Mukha siyang ordinaryong bisita lang. Ang lalaking yon ay si Manny Pacquiao, boxing legend, businessman at pambansang bayani. Pero sa umagang yon, ayaw niya ng pansin, walang security, walang kamera. Gusto lang niyang dumaan sa isa sa kanyang sariling kumpanya nang walang paunang abiso para makita kung paano talaga gumagana ang lugar kapag hindi alam ng kahit sino na darating ang boss. Pagpasok niya sa sleek na lobby, halos hindi man lang tumingin ang receptionist mula sa monitor niya. "Good morning, sir. May appointment po ba kayo?" Tanong niya na parang mekanikal. Ngumiti ng mabait si Manny. "Wala. Gusto ko lang bisitahin ang opisina." Tumaas ang tono niya. "Sorry po, sir, pero employees only po itong area. Kailangan po ng clearance para makapunta sa taas." Tumango ng kalmado si Manny. "Pwede po bang sabihin niyo sa manager niyo na nandito si Manny Pacquiao?" Napakurap ang receptionist, nalito, tapos may maliit na nervous na tawa. "Sir, please po wag magbiro ng ganyan. Kay Senator Pacquiao po tong kumpanya." Ngumiti lang siya. "Alam ko. Pero hindi na natuwa ang receptionist. Tumayo siya ng diretso at pinindot ang buton sa ilalim ng desk. Dalawang security guard ang lumitaw malapit sa turnstiles, tinitingnan si Manny ng maingat. "Sir, kailangan po kayong maghintay sa labas," sabi ng isa. Tahimik na nag-umpisang mag-quiet ang buong lobby. Ilang empleyado na naghihintay sa elevator ang tumingin, nagbubulungan. May isa na naglabas ng phone, naramdaman na may kakaibang nangyayari. Itinaas ng bahagya ni Manny ang mga kamay, mapayapa pa rin. "Okay lang," sabi niya. "Hindi ako nandito para maggulo." Pero lumapit pa rin ang guard. May bulong pa ng isa. Bakit ba lagi may nagpapanggap na sikat? Tumingin si Manny sa mga mukha na nakatingin sa kanya, duda, dismissive, walang kamalay-malay. Sa isang sandali, parang invisible siya sa gusaling may pangalan niya. Tapos, nang may kalmadong otoridad, nagsalita siya. "Baka pwede niyo tawagan ang manager niyo. Kilala niya ako." Lumalim ang tensyon sa hangin. Pero ang nangyari pagkatapos ay nagpatahimik sa buong lobby. Tahimik na naging uniisi ang dating hum ng lobby. Naglipat-lipat ang tingin ng receptionist sa monitor at sa estrangherong nagsasabing siya ang may-ari. Matatag na nakatayo ang guard sa tabi ng marble pillar, naghihintay ng instructions. Nanatiling kalmado si Manny Pacquiao, nakapatong ang mga kamay sa gilid, relaxed pero confident ang postura. Taon ng pakikipaglaban sa ilalim ng pressure ang nagturo sa kanya na manatiling centered kahit lumaban sa kanya ang mundo. Pero nararamdaman niya ang paghigpit ng hangin sa kwarto, curiosity, judgment, disbelief. "Sir," sabi ulit ng receptionist, sinusubukang maging polite. "Kailangan po talaga kayong lumabas. Strict po ang security rules namin. Kung walang visitor's pass, hindi po pwede manatili sa lobby." Tumango ng may pasensya si Manny. "Naiintindihan ko ang rules nyo, pero may pagkakamali lang siguro. Hindi ako bisita." Tumawid ang mas matangkad na guard ng mga braso. Sino ka ba?" Tinitigan siya ni Manny. "Ako ang may-ari ng kumpanyang to." Bigat at hindi ka panipaniwala ang mga salitang yon. May tumawa ng mahina malapit sa elevator, bulong sa kasamahan, may-ari na naka-jeans. May isa pang tumawa. "Baka isa yan sa prank YouTubers." Buntong hininga ang receptionist, halatang nawawalan na ng pasensya. "Sir, please po wag na pong pahirapan. Hindi po namin pwede hayaan na basta-basta mag-claim ng importante ang mga random na tao. May mga insidente na po dati." Nanatiling gentle ang boses ni Manny. "I respect that. Ginagawa niyo lang ang trabaho niyo. Pero itinayo ko tong lugar mula sa wala. Sinimulan ko tong negosyo para magbigay ng trabaho at tulungan ang iba na umunlad. At ngayon, gusto ko lang makita kung paano ito tumatakbo." Tumaas ang panga niya. "Security, ay escort niyo po siya palabas." Lumapit ang mga guard. Isa ang naglagay ng kamay ng mahina sa braso ni Manny,
hindi raw, pero firm. Nagsimulang maglabas ng phone ang mga tao, nagre-record. Kumalat ang bulungan. Ano nang nangyayari? Bakit nila siya pinaalis? Hindi lumaban si Manny. Tumingin lang siya sa mga empleyadong nakatingin sa kanya. Matatag at kalmado ang mata niya, pero sa loob ay may disappointment, hindi sa kanila, kundi sa ipinapakita ng sandaling yon. Mahina siyang nagsalita, halos sa sarili, minsan, ang respeto ay depende sa nakikita ng tao, hindi sa kung sino ka talaga. Natigilan ang receptionist. Excuse me. Tumingin si Manny sa kanya. Hindi mo man lang tinanong ang pangalan ko bago mo tawagan ang security. Yumuko ang ilang phone dahil sa linya na iyon. May bigat sa kalmado niyang tono, uri ng otoridad na hindi kailangan ng lakas ng boses. Nagdalawang isip na ang receptionist, naramdaman na baka sobra na siya. Sige po, bulong niya. Ano po ba ang pangalan niyo? Manny Pacquiao. Tahimik. Nagpalitan ng skeptical na tingin ang mga guard. Umiti ng kalahati ang isa. Nga at ako si Michael Jordan. Walang reaksyon si Manny. Kinuha niya ang wallet at inabot ang e-card, official company G na may embossed logo, malinaw ang pangalan niya. Tinitigan ito ng receptionist, nakakunot. Hindi totoo to, pwede namang i-print yan kahit sino. Bago pa makasagot si Manny, biglang tumigil ang isang middle-aged na empleyado na dumadaan sa lobby. Nanlaki ang mata niya sa disbelief. Sir Manny, sigaw niya. Biglang nagyelo ang kwarto. Lahat ng ulo tumingin sa empleyado, na ngayon ay mukhang kalahating takot at kalahating shock. Yun siya. Si Senator Pacquiao. Sumunod ang wave ng bulungan. Natumba ang confident na postura ng guard. Mabilis na napakurap ang receptionist na wala ang kulay sa mukha niya. Wait, ano? Nagbigay si Manny ng maliit, humble na ngiti. Okay lang. Hindi ako nandito para ipahiya kahit sino. Gusto ko lang makita kung paano tratuhin ang mga tao kapag hindi sila nakikilala. Walang galit, walang sigaw, tahimik na katotohanan lang. Mabilis na lumayo ang guard na humawak sa braso niya. Sir, sobrang sorry po. Hindi po namin alam. Itinaas ni Manny ang kamay para pigilan siya. Huwag kayong magsorry sa paggawa ng trabaho nyo, pero matuto kayo rito. Tahimik na ang buong lobby. Nararamdaman ng lahat ang pagbabago. Realization na mali ang paghatol nila sa mismong taong nagbabayad ng sweldo nila na nagsimula ng kumpanyang pinagmamalaki nilang pinagtatrabahuhan. Nanginginig ang boses ng receptionist. Sir, hindi po ako meant mag-disrespect. Tumango si Manny. Alam ko. Pero sana sa susunod, kapag may pumasok na hindi mukhang importante, tratuhin niyo pa rin ng may dignidad. Matagal na katahimikan. May ding ng elevator sa background, pero walang gumalaw. Natunaw ang tensyon sa humility. Umiti ng pulit si Manny at dagdag, pwede po bang ipaalam sa manager niyo na nandito na ako? Gusto ko pa ring makita kung paano ang kumpanya. Mabilis na tumango ang receptionist, kinuha ang phone na nanginginig ang kamay. Yes, sir. Right away, sir. Habang nagsasalita siya sa receiver, umikot ang bulungan sa lobby. Siya talaga si Manny Pacquiao. Muntik pa nating paalisin ang boss. Tumingin si Manny sa mga nagre-record. Pwede na pong itigil ang pag-film, sabi niya ng mabait. Hindi to scandal. Lesson lang to. Yumuko ang mga guard. Nakaramdaman ng hiya ang mga empleyado sa paligid. Pero higit sa lahat, respeto, hindi dahil sa otoridad, kundi dahil sa humility. Tahimik na naghintay si Manny, nakapalm ang mga kamay sa harap, bumalik ang kalmadong ngiti. Sa katahimikang yon, parang na-realize ng buong lobby na hindi laging nakasweep o may kasamang kamera ang pagiging dakila. Minsan, tahimik lang siyang pumasok at nabigo tayong mapansin. Nakita mo na ba ang isang taong ininsulto lang dahil mukhang ordinaryo? Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nandoon sa umagang iyon? Comment sa baba at sabihin mo kung saan ka nanonood. Bust pa rin ang lobby ng tensyon kahit may apology na. Tinawag na ng receptionist ang floor manager. Naghihintay na lahat, uncertain, uneasy, embarrassed. Tahimik na nakatayo si Manny Pacquiao malapit sa front desk, kalmado pero hindi mabasa ang ekspresyon. Walang sermon, walang demand, hindi man lang itinaas ang boses.
Pero ang katahimikan sa paligid niya ay mas mabigat kaysa sigaw. Ilang empleyado ang nagbubulungan malapit sa elevator. Siya talaga? Ang boss mismo. Imagine, muntik pa nating paalisin. May iba na umiiwas ng tingin, nag-aayos ng papeles o nagpapanggap na nag-scroll sa phone, umaasa na mawala ang awkwardness. Nilinaw ng mas matangkad na guard ang lalamunan. Sir, talagang hindi po namin meant mag-disrespect. Sumusunod lang po kami sa strict protocols. Tumango si Manny. Alam ko. Respeto ko ang discipline, pero importante rin ang kabaitan. Mabigat na bumagsak ang mga salitang yon. Yumuko ang tingin ng guard, nahihiya. Maya-maya, tumunog ang elevator at lumabas ang isang lalaki na naka-crisp suit. Si Amy Ramos, ang branch manager. Mabilis ang lakad niya, confident, uri ng tao na sanay maging in charge. Ano nang nangyayari rito? Tanong niya ng demanding, tinitingnan ang scene. Bakit puno ng tao ang lobby? Nagdalawang isip ang receptionist. Sir, may misunderstanding po. Sabi po ng gentleman na. Bago pa matapos, nakita ni Amy Ramos si Manny. Naningkit ang mata niya, dahan-dahang nag-down ang recognition, tapos parang kidlat na tumama. Sir Manny, hingal niya. O Esri, hindi ko po alam na darating kayo. Biglang tumuwid ang lahat. Tahimik na nawala ang mga phone sa bulsa. Nagyelo ang usapan. Nagbigay si Manny ng maliit, halos amused na ngiti. Okay lang, Gil Ramos. Hindi ko naman in-announce ang pagbisita ko. Gusto ko lang makita ang kumpanya sa natural na ritmo. Mabilis na lumapit ang manager, kinamayan siya ng nerbiyos. Sir, taos puso po akong humihingi ng paumanhin. Kung alam lang po namin. Itinaas ni Manny ang kamay ng mahina. Hindi niyo ko tratuhin ng ganon kung alam niyo. Natigilan ng manager sa kalagitnaan ng sentence. Tumingin siya sa paligid, na-realize kung ano talagang nangyari. Paano sinulok ng guard si Manny, ang tono ng receptionist, ang tahimik na tawa ng mga nanonood. Sir, pwede po bang? Huwag na, putol ni Manny, kalmado pa rin. Hindi ako nandito para parusahan kahit sino. Nandito ako para makita kung may respeto ba ang mga tao ko. Sumunod ang malalim na katahimikan, uri na nagpapaisip sa lahat. May isa sa mas batang empleyado malapit sa coffee station na nagsalita ng mahina, halos sa sarili, tama siya. Hinatulan natin siya agad pagpasok pa lang. Tumingin si Manny sa kanya, nagbigay ng nod ng pag-unawa. Lahat tayo minsan, pero ang mahalaga ay kung ano ang natutunan natin rito. Tinuro ni Amy Ramos ang elevator. Sir, pwede po bang ihatid kayo sa taas? Ipapakita ko po ang operations floor. Nagdalawang isip si Manny sandali. Tapos sabi niya, bago ako umakyat, gusto ko munang magsabi ng isang bagay. Lahat sa lobby tumingin sa kanya. Lumapit siya ng maliit na hakbang, steady at sincere ang tono. Naranasan ko ang kahirapan. Nagutom ako. Alam ko ang pakiramdam na pumasok sa lugar at tratuhin na parang hindi ka dapat nandun. Kaya itinayo ko tong kumpanya para magkaroon ng trabaho sa environment na patas, hindi takot. Hindi malakas ang salita, pero tumagos ng malalim. Naglipat-lipat ng hindi komportable ang mga guard. May pinunasan ng luha ang receptionist at ilang empleyado ang yumuko. Ang respeto, tuloy ni Manny, hindi dapat depende sa damit, sa kotse, o sa pera. Ang tunay na respeto ay kung paano mo tratuhin ang isang tao, kapag akala mo wala siyang mayaalay sa iyo. Magsimulang magpalakpakan ng mahina, hesitant sa una. Tapos kumalat. Hindi wild o showy, tahimik from the heart. Mumiti ng mahina si Manny, itinaas ang kamay para magtahimik. I-save niyo ang palakpak. Alalahanin niyo lang ang moment na to. Isang araw, may pumasok na hindi ako, may taong talagang nangangailangan. Huwag niyo silang paalisin. Tumingin siya kay Amy Ramos ng mabait. Tara, tingnan natin ang team. Pagpasok nila sa elevator, tumingin si Manny pabalik sa lobby isang beses pa. Ang mga taong nag-dismiss sa kanya kanina ay ngayon ay nanonood ng may paghanga at respeto, hindi dahil sa fame, kundi sa grace niya. Dahan-dahang sumara ang elevator doors, sinelyuhan ang moment. Sama-samang huminga ng maluwag ang crowd. Nagpalitan ng tingin ang mga guard. Naupo ang receptionist sa upuan, bulong sa sarili, hindi ko makapaniwala sa nangyari.
May empleyado malapit sa entrance na nagsabi sa isa pa, alam mo ba ang crazy? Hindi man lang niya itinaas ang boses. Sumagot ang isa ng mahina, yun ang tunay na power. Yung hindi kailangan sumigaw. Pagdating sa upper floors, kumalat na ang kwento sa group chats at office channels. Nag-ilaw ang mga screen. Dumating si Pacquiao sa lobby. Halos walang nakakilala sa kanya. At sa gitna ng tahimik na buzz na iyon, may simpleng katotohanan na umugong sa bawat sulok ng kumpanya, isang katotohanang buhay na buhay kay Manny. Ang humility ay mas malakas na humihila ng respeto kaysa sa otoridad. Pagbukas ng elevator door sa ground floor ulit, nanatili pa rin ang tensyon sa hangin tulad ng static. Biglang tumuwid ang guard. Halos tumayo ang receptionist nang makita siyang bumalik. Dahan-dahang lumabas si Manny Pacquiao, hindi galit o mayabang, kundi may purpose. Sa likod niya, sumusunod ng nerbiyos si Il Ramos, hindi sigurado kung ano ang sasabihin ng boss. Mas tahimik ang lobby kaysa kanina. Nandun pa rin ang mga nag-gather dati, nagpapanggap na may ginagawa, pero nakafocus ang mga mata sa kanya. Halos maramdaman ang guilt nila. Ang parehong lalaki na in-doubt nila kanina ay ngayon nakatayo sa harap nila, kalmado, collected, at undeniably powerful. Pero hindi dahil sa fame. Dahil sa composure. Huminto si Manny malapit sa reception desk, sa parehong spot kung saan nagsimula ang misunderstanding. Humarap siya sa lahat na nandun, guards, receptionist, curious bystanders na nagbulungan at nagre-record. Ngumiti siya ng mahina. Alam nyo, simula niya ng mahina, hindi ako nandito para magpabaya sa kahit sino. Nandito ako para makita ang katotohanan. Walang nagsalita. Ang katotohanan, tuloy niya, ay minsan nawawala ang respeto kapag hindi mukhang importante ang isang tao. Naranasan ko yan maraming beses sa buhay ko at kahit ngayon. Sinubukang makapasok si manager. Sir, please. Pero itinaas ni Manny ang kamay ng mahina. Hayaan niyo akong matapos. Lumapit siya sa front desk, nagsasalita hindi tulad ng boss na nag-lecture, kundi tulad ng guro na nagbabahagi ng personal na bagay. Noong bata ako, nagtitinda ako ng tinapay sa kalye. Mahirap ako, walang sapatos, invisible. Tinitingnan nila ako na parang wala ako. Sinabi ko sa sarili ko, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon na mamuno, hindi ko hahayaang maramdaman ng kahit sino sa ilalim ko ang ganoon. Dumaan ang boses niya sa lobby, kalmado pero commanding. Kaya itinayo ko tong kumpanya. Hindi lang para sa profit, hindi para sa fame, kundi para magkaroon ng lugar kung saan lahat, kahit sino pa sila, ay nararamdaman na maihalaga. Puno ng luha ang mata ng receptionist. Naglipat-lipat ng hindi komportable ang mga guard. Bawat salita ay parang diretso sa puso nila. Alam ko, lahat tayo nagkakamali, sabi ni Manny. Pero ang nagde-define sa atin ay hindi kung paano tayo kumikilos kapag madali. Ito ay kung paano natin tratuhin ang mga tao kapag akala natin walang nanonood. Sa isang sandali, sobrang tahimik na maririnig mo ang mahinang hum ng aircon. Tapos direktang tumingin si Manny sa receptionist, hindi harsh, hindi accusing. Hindi mo alam kung sino ako, sabi niya ng mahina. Ginagawa mo lang ang trabaho mo. Pero sa susunod, kapag may pumasok na hindi mukhang importante, tratuhin mo siya ng pareho kung paano mo ko tratuhin ngayon. Nilunok niya ng mahirap, tumango, tumutulo ang luha. Yes, sir. Mangyayari po. Promise po. Tumango si Manny. Mabuti dahil ganun natin binubuo ang culture ng respeto. Isang moment, isang tao sa isang pagkakataon. Tumingin siya sa security guards. At kayo, sabi niya, mainit pa rin ang tono. Kayo ang protectors. Pero ang protection ay hindi lang pagpigil sa pagpasok. Ito ay pag-alam kung sino ang pinoprotektahan mo, kasama na ang mahihirap, ang nawawala, at ang mga estranghero na dumadaan sa pintong to. Yumuko ang mas matangkad na guard. Tama po kayo, sir. Mabilis po kaming mag-judge. Inilagay ni Manny ang kamay sa balikat ng guard, isang gesture ng pagpapatawad, hindi sa pagsaway. Lahat tayo minsan. Ang mahalaga ay matuto tayo rito. Nakatayo sa tabi niya ang manager, halatang emotional. Sir, maririnig po ng buong staff to. Gagamitin po namin to bilang lesson para sa lahat. Tumango si Manny.
Mabuti, dahil ang leadership ay hindi tungkol sa pag-upo sa opisina o pagsuot ng mamahaling suit. Ito ay tungkol sa halimbawa. Lumayo siya ng isang hakbang, tinitingnan ulit ang lobby, isang lugar kung saan nagbago ang paghatol sa realization. Tapos, sa boses na pumuno sa bawat sulok ng kwarto, sabi niya, ang respeto ay hindi lang ibinibigay sa mga nasa taas mo. Ito ay utang mo sa lahat dahil hindi mo alam kung sino talaga sila sa loob. Nakabitin ang mga salita sa hangin tulad ng panata. At dahan-dahan may maganda na nangyari. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao. Hindi dahil sa obligasyon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tunay na paghanga. Lumakas ang palakpak, pinuno ang lugar ng sense of unity na wala dati. Ngumiti si Manny, hindi mayabang kundi nagpapasalamat. Salamat, sabi niya ng mahina. Siguraduhin nating higit pa sa pera ang pinapanindigan ng kumpanyang to. Panindigan natin ang dignidad. Tatalikod na siya para umalis, pero bago lumabas sa pinto, huminto siya at tumingin pabalik. Bawat taong makikita mo ay may pinaglalaban na hindi mo nakikita, sabi niya ng mahina. Kaya maging mabait palagi. Tapos lumabas siya sa sikat ng araw, sumara ang automatic door sa likod niya. Nanatiling nakatayo ang staff, nagre-reflect sa nangyari. May ngumingiti, may nagpupunas ng luha, pero lahat na intindihan. Nakita nila ang isang bagay na bihira, leadership, hindi sa power, kundi sa grace. Naabot na ni Manny ang front doors nang may isa pang figure na mabilis na pumasok. Lalaki sa late 40, naka-company blazer, mukhang alarmado. Si Enrique Delgado, ang regional director, bumabalik mula sa meeting sa labas. Biglang tumigil siya nang makita si Manny Pacquiao sa lobby. Nanlaki ang mata niya. Sir Manny, bulalas niya, halo ng disbelief at panic sa boses. Lahat ng ulo tumingin sa kanya. Tumuwid agad ang receptionist, maputla ang mukha. Tumigas ang guard, at ang manager sa tabi ni Manny ay mukhang gusto nang mawala sa sahig. Mabilis na lumapit si Delgado, halos hingal. Sir, hindi po namin alam na bibisita kayo ngayon. Bakit walang nag-inform sa akin? Umiti ng pulit si Manny. Ayaw kong maghanda ang kahit sino. Gusto ko makita ang mga bagay kung paano talaga. Parang tahimik na kulog ang mga salita. Naintindihan na ng lahat na hindi planned ang test, pero inilantad nito ang lahat. Tumingin ng matalim si Delgado kay Ramos. Ramos, pinayagan mo to. Nag-stammer ang manager. Sir, hindi po namin alam na nandito siya. Hindi po siya nakilala ng staff. Putol ni Manny ng kalmado pa rin. Huwag niyo siyang sisihin. Hindi lang siya ang hindi nakakilala sa akin. Ang totoo, hindi ito tungkol sa mukha o pangalan. Ito ay tungkol sa kung paano natin tratuhin ang mga tao kapag akala natin hindi sila mahalaga. Yumuko ng bahagya si Delgado. Tama po kayo, sir. Nabigo po kami sa inyo at sa values ng kumpanya. Umiling si Manny. Hindi kayo nabigo sa akin. Nabigo kayo sa sarili niyo. Pero ang failure ay permanente lang kung hindi natin ito matutunan. Nagpalitan ng tahimik na tingin ang mga empleyado. Hindi galit ang tono niya. Honest, steady, puno ng quiet strength, uri na humihingi ng reflection, hindi takot. Hesitant na lumapit ang isa sa mas batang guard. Sir, talagang hindi po namin meant mag-disrespect. Sumusunod lang po kami sa rules. Tumango si Manny. Mabuti ang rules, pero mas mabuti ang wisdom. Ang magandang rule ay nagpoprotekta sa tao at hindi nagpapahiya. Yumuko ang mata ng guard. Yes, sir. Tinuro ni Delgado ang upper floors. Sir, please po sa boardroom tayo. Pwede po tayong mag-usap privately. Umiling si Manny. Hindi. Dito dapat ang usapan, sa harap ng lahat. Biglang namatay ulit ang lobby sa katahimikan. Lumapit si Manny sa front desk, malakas na sapat para marinig ng lahat. Pagdating ko dito ngayon, hindi ako dumating bilang celebrity. Dumating ako bilang tao na gustong makita kung paano talaga gumagana ang kumpanya ko. At nakita ko ay eye-opening. Hinayaan niyang huminga ang moment. Ang tanging tunog ay ang mahinang ihip ng ceiling fan sa itaas. Nakita ko ang mga taong nagtatrabaho ng mahirap tuloy niya. Mga sumusunod sa rules. Pero nakita ko rin ang takot. Yung takot na nagpapalimot sa empathy. Takot sa pagkakamali. Takot sa pag-break ng protocol.
Takot na maging mabait sa taong hindi mukhang makapangyarihan. Kinagat ng receptionist ang labi, tumutulo ang luha. Tumingin si Manny sa kanya ng mahina. Huwag kang umiyak. Wala kang ginawang kakilakilabot. Naalala mo lang sa atin kung gaano kadaling mawala ang humanity at professionalism. Tumingin siya sa lahat. Alalahanin niyo to, ang tunay na professionalism ay hindi tungkol sa perfect posture o polished words. Ito ay tungkol sa respeto na hindi kailangang kitain ng pera o titulo. Tumingin si Amy Delgado sa kanya na parang nasa awe. Sir, marami po akong pinagsilbihan na executives, pero wala pang nagsalita ng ganito. Ngumiti si Manny. Dahil naranasan ko ang sinasabi lang ng iba. Alam ko ang pakiramdam na paalisin at alam ko ang pakiramdam na bigyan ng pagkakataon. Lumambot ang boses niya, pero may power sa bawat salita. Hindi natin mabubuo ang kumpanyang karapat-dapat pagmalakihan kung boses lang ang tratuhin natin ng may respeto. Ang tunay na test ay kung paano natin tratuhin ang janitor, ang courier, ang estranghero sa front desk. Yumuko ang bawat ulo sa lobby. Ang guilt ay naging understanding. Sa wakas, sabi ni Manny, ngayon, hindi ako nandito para parusahan kahit sino. Pero may isang bagay akong hihingin. Mula ngayon, bawat empleyado sa kumpanyang to, mula sa top floor hanggang lobby, dadaan sa bagong training, hindi para sa skill, kundi para sa empathy. Napakurap ang manager. Empathy training, sir. Sabi ni Manny. Ako mismo ang magpo-fund kung kailangan dahil ang compassion ay hindi slogan sa dingding. Dapat ito ay habit sa puso. Tahimik na kumalat ang wave ng emosyon sa crowd. Nagpalitan ng tingin ang guards. Tumango ng may luha ang receptionist. Kahit si Amy Delgado ay mukhang humbled. Nagbigay si Manny ng final look sa kwarto, hindi bilang boss na humihingi ng obedience, kundi bilang leader na ibinabalik ang humanity sa mga tao. Alalahanin niyo ang moment na to, sabi niya ng mahina. Kapag tinitingnan ka ng mundo, hindi nila makikita ang titulo mo. Makikita nila ang karakter mo. Inabot niya ang kamay kay Amy Delgado. Alagaan niyo sila. Bumuo ng culture kung saan walang makakaramdam na invisibly ulit. Mahigpit na hinawakan ni Delgado ang kamay niya, nanginginig ang boses. Ipapangako ko po, sir. Hindi na po maulit to. Ngumiti ng mahina si Manny, tumalikod sa exit at nagsimulang maglakad palayo. Naghiwalay ulit ang crowd, hindi dahil sa takot, kundi sa tunay earned at lasting na respeto. Paglabas niya sa sikat ng araw sa labas, sumara ang mga pinto sa likod niya. Sa ilang segundo, nanatiling nakatayo ang staff sa reflection, isang uri na tahimik na nagbabago sa tao mula sa loob. At sa unang beses sa araw na iyon, bulong ng receptionist ang katotohanang nararamdaman na ng lahat ng malalim. Hindi lang niya kami tinuruan tungkol sa respeto. Ipinakita niya kung ano talaga ang leadership. Sa gabi na iyon, kumalat na tulad ng apoy ang kwento. May isa sa lobby, isang empleyadong nagre-record, na nag-upload ng footage online. Ipinakita ng clip ang lahat, pagpasok ni Manny ng tahimik, pagpigil ng security, ang confusion, at ang kalmado niyang malakas na speech tungkol sa respeto at humanity. Sa loob ng ilang oras, nasa lahat na ito. Manny Pacquiao, akalaing estranghero sa sariling kumpanya, nagturo ng lesson sa humility. Ang headline na iyon lang ay nakakuha ng milyon-milyong views sa isang gabi. Twitter, Facebook, TikTok, lahat ng platform ay nag-ilaw sa clips at captions. Tunay na leadership dito. Hindi siya sumigaw, nag-educate siya. Kaya minamahal sa buong mundo si Manny Pacquiao. Sa loob ng wala pang 24 oras, lumampas sa 1 million views ang video. Nag-share pa ng sariling praise ang celebrities, business leaders, kahit politicians. Pero habang nag-celebrate ang internet, tahimik na ginugol ni Manny ang gabi sa bahay. Walang press conference, walang victory lap, nakaupo lang siya sa kitchen table, nag-scroll sa comments. May nag-praise, may nag-condemn sa staff, pero hindi siya ngumiti sa attention. Hindi siya proud sa nangyari. Nag-iisip siya. Respeto ay hindi dapat kailangan ng reminder, bulong niya sa sarili, pero baka kailangan to ng mundo. Kinabukasan, nagtipon ang reporter sa labas ng headquarters niya. Camera flashes, microphones, endless questions. Tahimik na lumabas si Manny sa pinto, kumaway ng pulite.
Ang parehong lobby na minsang nag-turn away sa kanya ay ngayon ay binabati siya ng yumuko at tunay ng ngiti. Lumapit ng mahina ang receptionist na minsang huminto sa kanya. Sir, gusto ko lang pong sabihin ulit sorry. Hindi ko po makakalimutan ang sinabi niyo kahapon. Tumango si Manny ng gentle. Salamat. Siguraduhin mo lang na mabait ka sa lahat kahit walang nanonood. Mamaya sa hapon, nagtawag siya ng press briefing, hindi para ipahiya kahit sino, kundi para direktang magsalita sa mundo. Tumayo siya sa simple na podium. Walang fancy backdrop, walang scripted lines. Rolling ang cameras habang nagsasalita siya mula sa puso. Pagpasok ko sa sarili kong kumpanya kahapon, simula niya, hindi ko inexpect na makikilala ako. Hindi ko nga gusto. Ang nangyari ay nagpaalala sa akin ng mahalagang bagay na masyadong mabilis pa rin hatulan ng mundo ang tao base sa itsura. Huminto siya, hinayaang tumimbang ang mga salita. Hindi ako galit. Malungkot ako dahil na-realize ko kung gaano kadaling makalimot na lahat ng tao ay may karapatan sa respeto, mayaman man o mahirap, kilala man o hindi. Tahimik ang kwarto. Kahit ang reporters ay bahagyang binaba ang cameras, naaakit sa sincerity ng boses niya. Ang humility ay hindi pagpapanggap na maliit, tuloy niya. Ito ay pag-alala na walang halaga ang greatness kung walang compassion. Pwede kang magtayo ng kumpanya, manalo ng titulo, kumita ng milyon, pero kung mawala ang humanity mo, wala ka na talaga. Sumabog ang palakpak sa kwarto. May tumayo pa ang ilang reporters, pero itinaas ni Manny ang kamay ng mahina para magtahimik. Huwag niyo gawing tungkol sa akin tong kwento, sabi niya. Gawin niyong tungkol sa lesson dahil pwede ito mangyari sa kahit sino. Kailangan nating lahat tingnan kung paano natin tratuhin ang mga tao kapag akala natin walang importante na nanonood. In-upload ng team niya ang full statement online. Sa loob ng ilang minuto, naging isa ito sa pinaka-shared na video ng taon. Ginamit ito ng teacher sa classroom. Ginamit ng corporate trainer sa workshops. Nag-iwan ng heartfelt comments ang ordinaryong tao. Ginawa niya ang embarrassment sa education. Imagine kung lahat ng boss gaya ni Manny. Hindi niya pinaalis kahit sino. Inspire siya sa lahat. Nag-release din ang kumpanya ng official statement, inamin ang pagkakamali at inanunsyo ang bagong internal program na tinatawag na Project Dignity. Nakafocus ito sa training ng empleyado na tratuhin ang bawat bisita ng may respeto, kahit ano pa ang status o background. Personal na pinondo ni Manny ang launch ng program. Nagpadala rin siya ng mensahe sa buong workforce, ang leadership ay hindi tungkol sa power. Ito ay tungkol sa purpose. Kung isang araw makikita mo ang sarili mo sa posisyon ng otoridad, gamitin mo ito para itaas ang tao, hindi para hatulan sila. Ilang araw pagkatapos, nagsalita publicly ang receptionist, isang dating anonymous, tungkol sa experience. Binago ng moment na iyon ang buhay ko, sabi niya habang umiiyak sa the interview. Pwede niya akong ipahiya sa harap ng lahat, pero sa halip, tinuruan niya ako kung ano talaga ang itsura ng tunay na leadership. Tinanong siya ng interviewer kung ano ang sinabi niya kay Manny pagkatapos. Sinabi ko sa kanya na hindi na ako magiging pareho ang tingin sa kahit sino. At para kay Manny, tahimik na nagpatuloy siya. Hindi siya nagdwell sa attention. Walang self-congratulatory posts. Pero isang gabi, tinanong siya ng close friend sa hapunan. Manny, alam mo ba kung gaano karaming tao ang nabago ng kwento mo? Mumiti siya ng humble. Kung isa man lang ang pumili ng kabaitan kaysa paghatol, sulit na iyon. Sa pagtatapos ng linggo, naging viral slogan na ang walang dapat hatulan base sa itsura. Isinulat ito sa signs, sa social media bios, kahit sa t-shirts. Naging higit pa sa kwento. Naging reminder ito kung ano dapat ang humanity. At nang lumipat ang mundo sa susunod na viral moment, isang katotohanan ang nanatiling matatag sa puso ng milyon, ang respeto ay hindi tumitingin sa mukha, tumitingin ito sa kaluluwa. Kung naniniwala ka sa respeto at pagkakapantay-pantay, ay type ang kirespeto sa comments at sabihin mo. Nakaranas ka na ba na hatulan base sa itsura? Ay share ang story mo sa baba.